Magandang araw! Ang pamagat ng ating aralin ay mga uri at karaniwang kalamidad sa Pilipinas. Hulaan ng salita. Hulaan ng salita sa pamamagitan ng mga simbolo, letra o larawan na nakapaloob sa bawat kahon. Pagkatapos, mahulaan ng tamang sagot. Magbigay ng maikling definisyon batay sa napag-aralan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ibigay ang salitang tinutukoy. Mapanganib na kalamidad na dulot ng pagpapakawala ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Tamang sagot, pagsabog ng bulkan. Weather system na may malakas na hangin kumikilos ng paikot na madalas may kasamang kulog, kidlat, at malakas at matagal na pagulan. Sagot, bagyo. Isang marahas, mapanganib, at umiikot na kolumna ng hangin na dumarapo o sumasayad sa kalatagan ng lupa. Ang tamang sagot, buhawi. Hindi pangkaraniwan o abnormal na pagtaas ng tubig sa dagat. Ang tamang sagot, storm surge. Malaking along nabubuo sa ilalim ng dagat. Ang tamang sagot, tsunami. Kombinasyon ng storm surge at astronomical tide. Tamang sagot, storm tide. Pagtaas ng tubig ng higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan ng tubig. Ang tamang sagot, baha. Pagbagsak ng lupa, putik o malalaking bato dahil sa pagiging mabuhay ng burol o bundok. Ang tamang sagot, landslide. Rumaragas ang agos ng tubig na may kasamang banlik, putik, bato, kahoy at iba pa. Ang tamang sagot, flash flood. Biglaan at mabilis na pagyanig o paggalaw ng fault sa ibabaw ng daigdig o earth crust. Ang tamang sagot, lindol. Pangyayaring likas o gawa ng tao na maaring magdulot ng pinsala. Ang tamang sagot, kalamidad. Kalagayan ng pagiging handa sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, kahandaan. Talakayin natin. Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kabuhayan ng mga tao at maaaring humantong sa paghinto ng mga aktibidad sa lipunan at ekonomiya ng isang komunidad. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagbabago at panganib. Ilan sa mga natural na kalamidad o sakunang madalas maganap sa Pilipinas ay ang mga sumusunod.
Bagyo. Ito ay isang weather system na may malakas na hangin kumikilos ng paikot na madalas may kasamang kulog, kidlat, at malalakas at matagal na pagulan. Ito ay isang higanteng buhawi. Sa mata ng bagyo ay walang hangin, subalit malakas naman ang hangin sa eyewall nito. Ang isang malupit na bagyong humagupit sa Pilipinas ay ang bagyong Yolanda na nanalasa noong November 8, 2013 kung saan maraming nasirang pag-aari at binawian ng buhay. Ang signal number sa isang lugar ay nakabatay sa tindi, laki ng sirkulasyon, direksyon, at bilis ng isang bagyo sa sandaling inilabas ang isang public storm warning signal. Nakabatay rin sa mga ito ang pagbabago ng public storm warning signal ng isang lugar. Signal number 1. Inaasahan ang hanging may bilis na 30 hanggang 60 kilometers per hour. Paalala, kapag lumakas at kumilos papalapit ang bagyo, maaaring itaas ang warning signal. Pinapayuhan ang lahat na makinig sa pinakahuling ulat panahon mula sa Pag-asa kada 6 na oras. Maaaring isagawa ang pang-araw-araw na mga trabaho at gawain maliban na lang kung bumaha. Inilalagay sa alert status ang disaster preparedness units. Ibig sabihin, itinaas na ang pagka-alerto ng mga pangkat na tutugon sa epekto ng bagyo. Signal number 2. Inaasahang ang hangin may bilis na 60 hanggang 100 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. Paalala, mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang karagatan, pati na rin ang mga dalampasigan. Higit na atensyon ang kailangang ibigay sa pinakahuling posisyon, direksyon, bilis at lakas ng bagyo habang kumikilos ito patungo sa isang lugar. Pinag-iingat ang publiko, lalo na ang mga naglalakbay sa karagatan. Huwag palalabasin ng bahay ang mga bata. Itago o ihanda ang mga ari-arian bago pa tumaas ang warning signal. Kumikilos na ang disaster preparedness agencies or organizations para paghandain ang kanilang mga komunidad. Signal number 3. Inaasahan ang hanging may bilis na 100 hanggang 185 kilometers per hour sa loob ng 18 hours. Paalala, delikado ang lagay ng panahon sa mga apektadong lugar. Lubhang delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, ang karagatan at ang dalampasigan. Mapanganib ang paglalakbay, lalo na sa dagat at papawirin. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa mga gusaling matibay ang pagkakatayo, lumikas sa mabababang lugar, at lumayo sa mga pangpang ng ilog at sa mga dalampasigan. Maging alerto sa pagdaan ng mata ng bagyo na maaaring matukoy sa pamamagitan ng biglang pagbuti ng panahon na agad namang susundan ng pagsama na may dalang malalakas na hangin na madalas na nagmumula sa hilaga. Kapag tumama na sa lugar ang mata ng bagyo, huwag lumabas sa lugar na tinitigilan dahil makalipas lang ang 1 hanggang 2 oras, babalik din ang pinakamasamang lagay ng panahon na may dalang ubod ng lakas ng hangin galing timog. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at hindi dapat pinapayagang lumabas ng bahay ang mga bata. Nagbibigay na ng nararapat na pagtugon sa mga emergency ang Disaster Preparedness Unit. Super Typhoon. Inaasahan ang hanging may bilis na 220 kilometers per hour o mahigit pa sa loob ng 12 hours. Paalala, maaaring maging sanhi ng ubod ng tinding pagkawasak o delubyo sa komunidad. Dapat kanselahin ang lahat ng biyahe, manatili sa loob ng bahay. Dapat nang maisagawa ang lahat ng paglikas patungo sa mas ligtas na lugar. Malaki ang posibilidad na tamaan ng lugar ng mata ng bagyo. Habang papalapit ang mata ng bagyo, patuloy ang paglala ng lagay ng panahon na may hatid na mga hangin galing hilaga, papalakas hanggang sa pinakamatinding nito. Isang biglang pagbuti ng panahon ang mararanasan na nangangahulugang nasa ilalim na ng mata ng bagyo ang lugar. Depende sa laki at bilis ng mata ng bagyo.
Ang biglang pagbuti ng panahon ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras. Habang lumalabas sa lugar ang mata ng bagyo, lalong sasama ang lagay ng panahon, kasabay ng lalong pinalakas na hangin na madalas ay galing sa tibok. Ganap nang tumutugon sa emergency ang Disaster Coordinating Councils at iba pang disaster response organizations. Automatikong kanselasyon o suspensyon ng klase. Storm surge at storm tide. Magkaiba ang storm surge at storm tide. Ang storm surge o daluyong ay ang hindi pagkaraniwan o abnormal na pagtaas ng tubig dagat na kaugnay ng low pressure weather system gaya ng mga tropical cyclone at malalakas na extratropical cyclone. Sa storm tide naman, ang water level ng dagat ay tumataas dahil sa kombinasyon ng storm surge at astronomical tide. Sa storm surge at storm tide ay parehong maaaring makaranas ng matinding pagbaha sa coastal areas o mga baybayin at maging sa karating na pook, lalo na kung ang dalawa ay magsasabay pa sa normal high tide. Baha. Ito ang pagtaas ng tubig ng higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan ng tubig bunga ng pag-apaw nito sa lupa o sa mga lugar na hindi karaniwang inaabot nito. Ang ilan sa mga sanhi nito ay ang labis na pag-ulan, bigla ang pagbuhos ng malalakas na ulan o thunderstorm at tuloy-tuloy na pag-ulan. Bigla ang pagbuhos ng malalakas na ulan o thunderstorm at tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Ang pagbaha sa kasalukuyan ay tila baga nagiging pangkaraniwan na lamang sa maraming lugar sa Pilipinas. Isang halimbawa nito ang Bagyong Ondoy na nanalasa noong September 2009 na nagpalubog sa buong Kamaynilaan at mga bahagi ng Luzon. Flash flood. Ito ay ang rumaragasang agos ng tubig na may kasamang banlig, putik, bato, kahoy at iba pa. Bagaman mabilis ang pagdating ng flash flood, mabilis din ang pagkupa nito. Ang pangkaraniwang sanhi nito ay ang malakas na pag-ulan. Isang halimbawa nito ang 15 minutong flash flood na naranasan sa lungsod ng Ormoc noong November 5, 1991 dahil sa Bagyong Uring. Tinatayang aabot sa 8,000 na tao ang namatay dahil dito. Lindol. Ito ang biglaan at mabilis na pagyanig o paggalaw ng fault sa ibabaw ng daigdig o earth crust. Maaaring ang lindol ay volcanic o paglindol na ang sanhi ay pagsabog ng bulkan. Bunga nito ay ang paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan na siya namang sanhi ng paggalaw ng lupa. Maaari ding tectonic ang isang lindol kapag may nagaganap na pag-uga o paggalaw sa ilalim ng daigdig. Ang malakas na uri nito at ang nakakasindak na epekto nito ang isa sa pinakanakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan. Ang lindol na naganap noong July 16, 1990 na may magnitude 7.8 ay yumanig sa buong Luzon at kumitil ng maraming buhay. Landslide. Ito ay ang pagbagsak ng lupa, putik, o malalaking bato dahil sa pagiging mabuhay ng buron o bundok. Ang karaniwang sanhi nito ay ang malalakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o hindi kaya naman ay ang paglindol. Ang isang halimbawa nito ay ang Cherry Hills landslide noong taong 1999. Dahil sa malakas na bagyong Ising, maraming naapektuhan sa Cherry Hills subdivision sa lungsod ng Antipolo. Ang ibang mga bahay ay pumaybaba kasama ng landslide at ang ibang mga tao ay namatay at nailibing ng buhay sa putik at konkreto. Tsunami. Ito ay ang malalaking along nabubuo sa ilalim ng dagat, sanhi ng paglindol, pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa, malaking pagtama ng maliliit ng pulalakaw, at pagsubok ng mga kagamitang nuklear o atomiko sa karagatan. Kilala rin ito sa tawag na seismic sea waves. Pagsabog ng bulkan.
Ito ay isang mapanganib na kalamidad na dulot ng pagpapakawala ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Noong January 12, 2020, ay sumabog ang Bulkang Taal sa Batangas na nagbuga ng mga ashes sa Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Central Luzon at Ilocos Region. Buhawi. Ito ay tinatawag ding alimpuyo, tornado o ipu-ipo. Ito ay isang marahas, mapanganib at umiikot na kolumna ng hangin na dumaramo o sumasayad sa kalatagan ng lupa. Ito ay karaniwang nabubuo kasama ng isang thunderstorm. Ang malamig na hangin sa himpapawid ay bababa sa kalupaan, samantalang ang mainit na hangin sa ibaba naman ay aakyat ng paikot. Ang hindi pagiging handa sa kalamidad ay maaaring magdulot ng maraming negatibong epekto sa individual, komunidad at lipunan. Narito ang ilan sa mga epekto nito. Mas malaking pinsala. Kapag walang sapat na kahandaan, maaaring magresulta ito sa mas malaking pinsala sa buhay at ari-arian na maaaring magdulot ng mas mataas na bilang ng mga nasasaktan o namamatay, pati na rin sa pagkasira ng mga tahanan at infrastruktura. Pagkawala ng buhay at kabuhayan. Ang kakulangan sa paghahanda sa kalamidad ay maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay at kabuhayan ng mga tao na maaaring magresulta sa mas mataas na bilang ng mga namamatay at pamilya na nawalan ng tirahan at kabuhayan. Pagtaas ng kahirapan. Ang kalamidad ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya na maaaring magresulta sa malaking gastos ng pamahalaan sa rehabilitasyon at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Paglala ng sakit at karamdaman. Ang hindi pagiging handa sa kalamidad ay maaaring magresulta sa pagtaas ng sakit at karamdaman, lalo na kung walang sapat na plano at hakbang sa kalusugan sa panahon ng kalamidad. Sumakatwid, ang kakulangan sa pagiging handa sa kalamidad ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa kalusugan, ekonomiya at seguridad ng tao at komunidad. Kaya't mahalaga ang pagpaplano, paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad upang mapanatili ang kaligtasan at kagalingan ng lahat.